Sa iba pang balita, nag-resign bilang special envoy to China si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ipinaliwanag din ni FBR ang kanyang sunod-sunod na puna sa Administrasyong Duterte. Hindi raw dapat masamain ang kanyang mga komento. May exclusive report si Sandra Aguinaldo. Sa kanyang pagbisita sa Thai Embassy, sinaluduhan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang larawan ni King Pumipon Adunyadet ng Thailand na pumanaw kamakailan. Pagkatapos ito, sumulat si Ramos sa Book of Condolence na tanda ng pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Thailand. Nang ma-interview ng GMA News, pinaliwanag ni Ramos ang kanyang sunod-sunod na puna sa Administrasyong Duterte sa kanyang column sa pahayagan. Ang pinakahuli nito lang Sabado nang punahin niya ang ani ay patuloy na pagrereklamo ni Duterte sa Paris Agreement, kasunduan ng 195 na bansa kabilang ang Pilipinas para labanan ng climate change. Tinawag pa ni Ramos na mali at malaking kalokohan ang posisyon ni Duterte na pagiging mapang-insulto kesa palakaibigan sa mga matagal na nating kakampi. Pero sabi ni FBR, huwag masamain ang kanyang komento. You must consider me an older brother of the big Filipino family. I still consider myself a part of the Duterte team, whether they like it or not. But I am free to give friendly advice. And that is part of our democratic culture. Sagot ng palasyo sa pinakabagong puna ni FBR, magkaiba lang daw ng pamamaraan at estilo ang dalawang leader sa issue ng climate change at dapat lang daw itong igalang. Pero ngayong araw, sinabi ni Ramos sa GMA News na nag-resign na siya bilang special envoy to China, posisyong binigay sa kanya ni Duterte para maibalik sa normal ang relasyon ng Pilipinas at China. The moment the president came back from China, from a successful state visit, I resigned as a special envoy to China because the officials have taken over. And I've done my job. Sandra Aguinaldo, GMA News.